are listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Ang lahat po ng pinagpala ay magbigay ng isang palakpak, malakas na palakpak sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo, no? Ang gandang tingnan na, alam niyo po, napansin ko lang every week, parang pare-pareho yung seating arrangement natin. Parang pinangalanan niyo na yung mga upuan niyo. Pero maganda po sana yung mga nauuna, dito po sa bandang harap. Hindi ko rin po alam bakit ayaw sa harap, takot po yata sa recitation. Walang nauupo sa unahan. Ayan. Yes. But anyway, napakagandang, di ba? Napakagandang umaga. Every time, every Sunday na we really are all excited to be together. Excited po ba kayo laging magpunta dito? Yes po. Parang hindi kompleto yung yung linggo pag hindi mo inumpisahan na ma-meet yung iyong mga kasamahan sa church. No, magkakakilala man tayo, hindi man po tayo magkakakilala ng pangalan, pero just to see each other, no, here in the church, just to listen to our wonderful, di ba, praise and worship team, grabe po, di ba, talaga pong nakakagaan po ng buhay, kahit na po ang kabigatan na ating pinagdadaanan. Okay, so ayun po. So, tayo po ay magsimula. So, lahat po ay nakasettle na. Tapos na pong mag-selfie ang mga kalalakihan. Ganun, selfie. No? Okay. At by the way, ako po ay si Sister Olive. Teacher Leah calls me Teacher Olive. Okay. Ako din po ay nasa Metro East Group. Okay. Sa couples ministry po ng Metro East. Yung pong boyfriend ko, yun po, yung nandun. Si Brother George. Ayan po. So, tayo po ay manalangin bilang pag-uumpisa ng ating umaga. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Okay? So, manalangin po tayo. Okay, so let's continually feel the presence of our Lord. Father, we know that you are there. We just glorify you and we thank you, Father, this morning. Our praises are for you, Panginoon. Pinupuri ka namin dahil ikaw ang aming Diyos, Lord. Ikaw ang aming Diyos na laging sumasama sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang aming Panginoon, Lord God, na tunay na mighty, all-powerful, Father, unchanging, forever faithful, Father. Lahat ng attributes, Lord, nasa iyo. Father, we come to you this morning with humble hearts. We pray, Panginoon, na ang bawat puso ng bawat isa ay, Lord, mag-humble before you. And if there's anything, Lord God, in our hearts this morning that would hinder us, Father, from praising you, we pray, Lord God, na tanggalin mo po yun sa aming mga puso. We just pray, Lord, and we claim your presence, Lord, in our gathering this morning. And Father, as we pray, we continually remember, Lord, in prayer, our country, Father. We pray, Lord, na patuloy mo pong samahan ang aming mga liderato from our President, Lord God, sa lahat, Lord, ng aming mga congressmen, senators, Lord, sa lahat po na namumuno sa aming mga bansa, sa aming bansa, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po ang magbigay sa kanila ng wisdom to lead our country, Father. There's so much brokenness, Lord God. There's so much poverty, corruption, Lord, in our country. We ask forgiveness for these sins, Lord God. We pray, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa bawat isa para po magbago, para po patuloy na umunlad, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy mo po kaming sasamahan, Lord God, sa lahat, Lord, sa lahat ng pangitain ng aming mga leaders para sa kaiunlad ng aming bansa. And Father, we also pray, Father, for each Filipino family. Alam mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa, lalo na ngayon, Lord God, na napaka taas ng gastusin, Panginoon. At tulungan mo po kami, Lord God, na
masustain, Lord, ang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. And Father, I pray, more importantly, Lord God, for the education of every Filipino student, Father. I pray, Lord God, na ayusin mo po ang edukasyon ng aming bansa. Dahil kapag literate po ang lahat ng tao, Lord, kasama po yan sa pag-unlad namin. Samahan mo po ang bawat estudyanteng Pilipino na hindi lamang maging target ang kumita, kaya sila nag-aaral. Bagamat, Panginoon, maging instruments sila, Lord God, of peace and progress, Lord, of our country. Make the goal, Lord, of each Filipino student, for Father God, to give a solution, to be a solution to the country, Lord God, and not be part of our problem, Father God. Panginoon, we humbly come before you. We pray for the spirituality of every Filipino. Teach us, Father, to go back to you. Teach us, Father, to humble ourselves to you, Lord God. Ibalik mo po ang Pilipinas sa tunay na pananampalataya, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord God, if we are so complacent in allowing evil, Lord, just to around us, Father. Lord, make each one of us a light para makikita kami, Lord God, ng ibang bansa na despite all the troubles, Lord, na pinagdadaanan namin, we will shine, Father. We will be once again, Father, the truly Christian nation in Asia. Panginoon, we also commit to you, Lord, our church, our leaders, Lord, our elders, Father. Patuloy mo po silang alagaan, Lord God. Patuloy mo po silang bigyan ng wisdom, Father, sa kanilang pamumuno, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng kasiyahan, Lord, sa paglilingkod, Lord. We pray for our pastor, Lord God. Bigyan mo po siya ng kalakasan and continual joy. The joy, Lord, that surpasses all understanding despite all the challenges, Father, that he is facing. Father, salamat in his young heart, Lord God. He is able to deliver. And Father, I pray for every worker, every ministry in this church, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mamuno sa bawat isa. Be it here, Lord, in Pasig, and more especially, Lord God, sa Antipolo. I pray, Lord God, that as they gather this morning, Ikaw, Panginoon, ang iyong presensya, Lord God, ang mamuno sa kanila. Father, I pray for every worker, every ministry head, every SG leader, Lord God, bawat worker sa church na ito. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay binigyan mo ng kalakasan to serve with humility, Father, and with true love of service, Father. We thank you. We thank you for their lives, Father. And Lord, I lift up to you every family represented in this gathering this morning. Panginoon, katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat pamilya. We know, Father, that Ikaw, Lord God, Ikaw ang nakakaalam ng everything, but we know that you are in control. I commit to you every heart, every family, every concern, financial man, relational, Father. Lord, kakulangan man sa kung ano, Ikaw, Panginoon, ang magpuno ng desires ng kanilang hearts, Father. I commit to you each one, Panginoon. Touch each one in a special way today, Father. Alam ko po, Lord God, na sana patuloy kaming mag-grow, Lord God, in your presence alone. And Father, we commit to you, Lord God, our speaker this morning. Ang bawat salitang mamutawi sa kanya, Lord God, ay maging buhay sa bawat isang makakarinig, Panginoon. We pray, Lord God, that you anoint her, Lord God, in a special way. And Father, for us who will be listening to your word this morning, nawa, Panginoon, ay speak to us, speak to our hearts, that we may leave this place, Lord God, complete.
feeling, Lord God, na may panibagong buhay, may panibagong pag-asa, may panibagong pananaw, Lord God. And teach each one, Lord, to be continually faithful, Lord, sa iyong salita. And Lord, as we begin our day in praise and worship, Father, we pray that your Spirit, Lord God, may be felt, Father. We commit to you our praise and worship team, Lord God, as they lead us in prayer. Make this, our songs, Lord, be heard, Lord, be heard in heavens, Father. Inaalay po namin sa iyo ang bawat awit, Lord. These are not just words, these are not just songs, Lord God, but these are songs of praises, Lord God. We pray that we only give you, Lord, what you deserve, for you are truly holy and mighty, a God all-powerful, Father. Fill this place, Father, with your love. Fill this place, Lord God, with your Spirit. We thank you, Father. And as we gather, Lord, we just commit to you everything. May everything that we do today, Lord, be only for your glory, Father. This is our prayer in the mighty and sweet name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Morning po, bawat isa. Siro, bago po tayo mag-start ng ating pong panambahan, basahin ko lamang po sa inyo ito. Sabi po rito, in Genesis chapter 15 verse 6, we are told that Abraham believed the Lord and he counted it to him as righteousness. And Philippians chapter 3 verse 9, and be found in him not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness in which from God by faith. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin pong panandalian. Lord, salamat muli, O Diyos, sa umagang ito, sa kalakasan. Lord, prepare our hearts, O God, Lord naman, as we worship you and we glorify your name, O God, Lord naman. Kaya nyo lamang, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang matagpo sa bawat isa. Katulad po ng sinabi po sa inyong salita, Abraham believed God, and this is called for his righteousness. Salamat muli, O Diyos, na baka niya ay sa aming pagdulog, kayo, O Diyos, ay siyang kumilos po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Tayo po'y sumamba sa Panginoon. Through the trials and the storms, you bring me through. Yes, Lord. Give me faith like Abraham to trust your plans, to walk in your promises hand in hand. Give me faith like Abraham, unwavering and strong. Like Joshua, to face the battles long. Favor like Joseph in every trial I see. Lord, with you beside me, I am free. When the road is dark and fears surround, your light guides me, your love abounds. Give me courage like Joshua, stand my ground. With you, my Savior, I am found. Give me faith like
true. I offended. Like Joseph in a prison, as favored by your hand. I trust in your wisdom, by your grace I stand. Yes, Lord. I stand. Yes, Lord God. Lord, it's by your faith, O God, Lord. Give me faith like Abraham, unwavering and strong, courage like Joshua to face the battles long, faithful like Joseph in every trial I see. Lord, with you beside me, I am free. Your strength. Love, I feel your grace. Faith like Abraham, courage like Joshua, favor like Joseph. I pray. Let my steps show me the way. In your strength. In your strength, I find my place. In your love, I feel your grace. Faith like Abraham, courage like Joshua, favor like Joseph, I pray. Lord, guide my steps, show me the way. Lord God, my steps, show me the way. Lord God, my steps, show me the way. Yes, Lord God. Purihin ka, Panginoon God, Lord Ama. By faith, O God, Lord Ama, you will call us righteous before you, Panginoon God. Salamat po, Panginoon God. Tayo po'y umawit na may kagalakan sa Panginoon. Kung gusto niyo pong sumayaw, sumayaw po kayo. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, Lord. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can Move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Yes, Lord. greater is He That's living in me. Than He that is in the world.
I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, oh Lord God, hallelujah. Salamat po, Diyos. Oh, hallelujah. We bless your name, oh God. Tunay nga po, Diyos. Minsan po nagkukulang kami, oh Diyos, sa aming pananampalataya. Lord, sometimes we fail our faith, oh God, Lord Ama. Ngunit Ama, alam po namin, oh Diyos, kayo, oh Diyos, ang siyang nakakakita po sa amin, Panginoon. Kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng bawat sitwasyon po namin, ng bawat emosyon po namin, Panginoon. Panginoon, wala po kaming ililingid sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay na amin pong ginagawa ay bukas sa inyong harapan. Higit nyo kaming kilala, Panginoon. Sino pa man, O God. Kaya, Panginoon, patuloy kaming dudulog sa inyo, sa inyong awa, sa inyong grasya, Panginoon. Salamat po, Diyos. Because, Lord, we need you, O God, Lord Ama, sa aming buhay, Panginoon God. Salamat po, Diyos. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, your grace is more. Where grace is found, is where you are. Where I'm, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Where you are, Yes, Lord. Lord, I'm free. We are free, O Lord, in you. Is Christ in me. Yes, Lord. Lord, I need you. Oh, I need. Let's make it a prayer to the Lord. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. It's my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, hope and stay. When I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh,
Salamat po, Panginoon God, Lord. Oh, we need you, God. We need you every hour, every day, oh Lord. Salamat, oh Diyos. Yes, oh God, Lord. Tunay nga, oh Diyos, na wala po kaming ibang kailangan kundi tanging kayo, Panginoon God, Lord. Lord, like the faith of Abraham, oh God, Lord naman. Inalay niya ang kanyang anak dahil sa kanyang pagtitiwala sa inyo, Panginoon God. Kahit sinabi ng Diyos sa kanya, siya ang gagawing ama ng sanglibutan. Maraming salamat, O Diyos, sa patutuo ni Abraham, Panginoon God, sa kanyang pananampalataya, Panginoon. Katulad din namin siya, Panginoon God. Isang normal na tao, Panginoon, nagtitiwala lamang sa inyo. Ngunit, Ama, tinuring niyo siyang isang kaibigan and righteous in your very eyes, O God, Lord, Ama. Maraming salamat muli, O Diyos. Kami nga po, O Diyos, ay patuloy lamang magpapasalamat, magpupuri, O Diyos, sa inyong kadakilaan. At sa aming pagpapatuloy, O Diyos, samahan niyo lamang, Panginoon God, ang maghahatid ng iyong salita, Panginoon God, kasiyan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon God, upang dumaloy sa puso ng bawat isa. Upang kami, Panginoon God, Lord Ama, ay patuloy niyong katagpuin, Panginoon God. Maraming salamat muli, O Diyos, sa umagang ito. Mapapurihan ka at maluwalhati ka, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We bless your name, O God. Salamat po. Morning po. Morning. Batiin naman natin ang ating katabi. Pag hindi niyo po alam ang pangalan, magpakilala kayo. Good morning. Parang maulan sa labas, no? Ayan, pero tayo ay punong-puno. Praise God today. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakitanong naman ang katabi. Yung walang katabi, pwede sa likod, kuya. Ano ang blessing mo sa umagang ito? Ayan. Meron po, di ba? Lahat tayo ginising ni Lord. Ayan. May blessing tayo. Amen? Amen. Sige po. Tayo ay muling manalangin. Isama po natin sa prayers ang VBE ng Antipolo. Sila ay, I think, 5 weeks. Ngayon, mag-uumpisa sila today. So, yung ating garden na nandito last week ay lumipat na. Yung ating Garden of Hope ay nasa Antipolo na po ngayon. Naglalakbay ang Garden of Hope. Sige po, tayo ay muling dumulog sa Panginoon. Aming Ama Lord, morning po Lord. We love you. We love you Lord. Salamat po, ginising mo kami at dinala mo kami sa dakong ito, Panginoon, upang makatagpo kang muli, Panginoon. Salamat po. Hindi po namin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord. Ngunit ikaw ang kumatagpo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Would you keep our hearts pure before you, Lord? Break our hearts, Father, for things that break your heart. If we have any hardness in our heart, Lord, forgive us, Panginoon. If we have a sharpened spirit towards anyone, Lord, we pray that you help us and heal us, O Lord God. Aming Ama, we just want to worship you. Ialay ang aming mga sarili sa umagang ito sa iyo, Panginoon. Kagaya ng pag-aalay ni Abraham kay Isaac, aming Ama. With complete obedience and trust. Baba lamang inyong lingkod, Panginoon. Kayo po ang mangusap, aming Ama, at kaugnayin ng bawat isa. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat din sa ating worship team. Ang ganda-ganda po ng turo ni Brother Paulo last week, no? Na-bless po ako, na-bless din po. Palagay ko tayong lahat sa kanyang turo about Job. Ang ganda po ng take-away ko doon. Let God be God. Minsan tayo nagjo-Diyos-Diyosan sa ating mga sirkumstansya, sa ating buhay.
Ngunit ang ganda po ng pangungusap ni Job, ng Panginoon kay Job. Kung ako ay tahimik, kung ako ay hindi mo marinig, kung parang sa iyong pananaw ay wala ako, let me be God over your life. Ganda po, no? At sa umagang ito, magpapatuloy po tayo sa buhay ni Abraham. Ang mga Sunday school, inaawit ito, no? Father Abraham. Alam niyo pa yung awit na yun. Kilala po natin si Father Abraham sa Sunday school. Inaawa. Paano nga yung Kuya Robert? Ano ba yung kanta yun? Ate Presi, alam mo ba yun? Ng ating Father Abraham. Bakit siya tinawag na Father? Diba? Mag-umpisa po tayo. Ang ating topic ay breakthrough from brokenness to blessing. Tayo po ba nakaranasan ng breakthrough sa buhay? Marami akong mga kaibigan. Ang kwento sa akin, ma'am, dati grabe akong manigarilyo, grabe akong uminom. Pero grabe, talagang brinake ni Lord lahat yun. Itinawid ako sa buhay na ang kagalakan ko ay siya na lamang. Hindi na yung mga bisyo, hindi na yung nightclubbing, yung dancing, yung disco and all that. Ang kagalakan ko na lang sumamba, manalangin, makatagpo siya. Ang ganda po, no? Na tayo ay itinatawid ni Lord from this point to this point. Pero marami po nangyayari in between, right? Yung ang kwento ng ating buhay. Kaya kahapon nung aming Dawn Watch, sabi ko sana ito na yung take away natin, na tayo ay may kwento sa ating buhay na pwede nating ikwento sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, na pwede nating ikwento yung from point A to point B. Si Abraham po ay napakahaba ng kwento. Nung ako po ay wala dito, 4 weeks ako nagbakasyon sa Canada, dumalaw ako sa mga apo ko. Pag sila'y pumapasok, ang inaaral ko, Abraham. Sabi ko, Lord, ang ganda kasi nangungusap ka sa lugar na kung saan para din ako naka-exile. Namimiss ko na yung bagoong, yung kalamansi, yung mga ulam natin, yung paksi, wala dun. No? Kinakain nila dun, puro meat, ganyan. Para ka naka-exile, wala ka dun sa comfort zone mo. Sabi ko, ganito siguro yung pakiramdam ni Abraham. Nang siya ay tinawag ng Panginoon para lumakbay from point A to point B. Tayo po ay kadalasang kinakaugnay din ng Panginoon. Kaya lang, kung hindi tayo nakikinig, mamimiss natin yung panawagan niya. At ito ang isang napakagandang lesson kay Abraham. Alam niyo po, siya ay nabuhay nung panahong napaka-broken, napaka-corrupt ng mundo. Alam niyo po yung kwento, no? Ginunaw na nga ni Lord sa pamamagitan ng baha dahil ang kanyang mga anak ay grabe ang corruption. Sobra na po makasalanan ng mundo. At naiwan na lang si Noah. At lumaking muli ang angkan ni Noah. Ngunit nang dumami uli ang tao, bumalik sila sa pagiging tao nila na malayo sa Diyos. Nagtayo sila ng isang napakalaking tore. Ang tawag natin doon ay Tower of Babel. Gusto na nilang maging Diyos. Gusto na nilang umakyat sa langit. Anong ginawa ni Lord? Binigyan sila ng iba't ibang lingwahe, hindi na iisa ang salita, hindi na sila magkaintindihan. Alala ko po nung namasyal kami ng Taiwan, naghahanap ako ng milk tea na mayroong, kasi sa kanila galing yung milk tea na may popping pearls. Di ba? Yung pag ininom mo, nagpa-pop. Kahit tawa ng tawa si Isa sa akin, kasi kahit dahan-dahan ko siyang sinasabi, hindi talaga nila ako maintindihan. Grabe ang, pag kayo nagbabiyahe, grabe ang language barrier, no? Subukan yung pumunta ng Japan, ganun din. Hindi ka talaga nila maintindihan. So nung hindi na sila nagkakaintindihan, hindi na nila magawa yung gusto nila. At ang sabi ni Lord, they were scattered throughout the earth. Sa ganung kalagayan, pinili ng Panginoon si Abraham. Sabi nga, so the Lord scattered them from there all over the earth and they stopped building the city. That's why it was called Babel, because the Lord confused the language of the whole world. At may isang pamilya kung saan naandun si Abraham. Pero napakaganda po. Next slide. Ang tawag ng Panginoon kay Abraham ay
Ang title ng ating topic ngayon, Abraham, the friend of God. Kaibigan siya ng Diyos. Father of faith. Kaya lang ang tanong, how do you break through the seasons of doubt, uncertainty, and waiting? Ang buhay ni Abraham ganun. Ang tagal-tagal niyang nag-antay. Ang tagal niyang maraming tanong. At doon siya kinatagpo ng ating Panginoon. So in that generation of corruption and idolatry, God appeared to Abraham. Siya po ay anak ni Terah. Si Terah ay maraming Diyos-Diyosan din. Sino ba si Abraham? Tingnan natin sa slide 3. Who is Abraham? Ang sabi po, ang unang pangalan niya ay Abram, the father or God is exalted. Later, binago ni Lord ang pangalan niya. Sa susunod na linggo, may isang tao tayong aaralin na pinalitan din ni Lord ang pangalan, si Jacob. Pinalitan na po ba ni Lord pangalan natin? From sinner to saint? From addict to the Lord? Tayo, pinalitan na ni Lord. Maraming pinalitan si Lord sa atin. Do you realize God has changed also our name? Hindi man siya literal. Kasi maalala ko yung mga Ilocano nun, pag maraming sakit ang anak, nagpapaikot ng itlog. Kung saan tumitigil yung itlog, yun na yung bago mong pangalan. Kaya ang gugulo minsan ng birth certificate nila. Lumaki silang Ruben, pero actually nakarehistro sila as Ernesto. Ganyan. Meron silang ganong practice ginagawa. Sino mga Ilocano dito? Ako kasi hilaw na Ilocano. Ano? Di ba Ate Alice may ganon, no? Pinapaikot. Ganon nagpapalit minsan ng pangalan. Kasi ayaw daw nung bata yung pangalan niya. So, ikot. Pag huminto, yun na pangalan mo. Mahirap pag maibigay sa iyong pangalan ng babae, no? Mas mahirap yun, di ba? So, ganun. Si Abraham later, naging Abraham, which means the father of many nations. He is also a native of Ur in Mesopotamia. Ang tatay niya, sabi sa Joshua 24:2, si Terah ay worshipper of idols. Abraham was the 10th generation descendant of Noah and he lived for 175 years. Tagal ng buhay niya, no? So, kung babasahin natin ang napakahabang buhay po ni Abraham, ito ay nag-uumpisa sa Genesis 11 hanggang 22. Palagay ko bukas pa tayo matatapos, no? Kung babasahin natin lahat yon. But I encourage you to go through his life. Napakaganda po, napakayaman. Marami po tayong maaaral sa buhay ni Joshua. Next slide. Ngunit sa isang paganong henerasyon, si Abraham ay pinili ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon. Akalain mo, no, lumaki siya sa idolatrous family. Ang tatay niya ay sumasamba ng idols. Bigla siyang tinawag ng Panginoon. Is God still in the business of calling pagans? Tayo mga pagano din no? Pero hinandpick ka ng Panginoon. Tinawag ka din niya, anak, may panawagan ako para sa'yo. Grabe po ang mercy ni Lord, no? Grabe po ang mercy ni Lord. Nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, ang buti-buti mo talaga. Kami mga pagano din May Diyos-Diyosan din kami. Kilala ka na nga namin, pero sinasamba pa rin namin ang yaman namin, ang comfort namin, ang pangalan namin, ang status namin. Ang dami nating sinasamba kahit sa ngayon. Pero pinipili pa rin tayong tawagin personally ng Panginoon. And God handpicked Abraham in that corrupt generation. Paano siya tinawag ni Lord? Anong sabi ni Lord? Sabi niya, umalis ka kung nasaan ka. Umalis ka dyan kung nasaan ka. Dadalhin kita sa isang bagong lugar. I will bring you to a new place. So he migrated. He traveled to Canaan with his family and all his possessions.
At may ipinangako ang Panginoon kay Abraham. May covenant siya doon. At yung covenant na yon ay tinupad ng Diyos. So in this simple summary, pakikita natin ang kilos ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Madali kaya yung pinagdaanan ni Abraham? Pag ikaw tinawag, punta ka sa Samar, may pagagawa ako sa iyo dun. Malaki ang negosyo mo dito, maayos ang trabaho mo, pero clearly narinig mo si Lord eh. Pumunta ka ng Cotabato, may pagagawa ako sa iyo dun. Ano kaya sasagot mo kay Lord? O pumunta ka ng Egypt, di ba, layo nun? Lord, hindi ko nga alam kung saan sa mapa yun eh. Di ba? Ito hindi niya alam. Grabe po ang difficulties. Pupuntahan natin yun isa-isa mamaya. But Abraham's journey was marked by brokenness. Next slide. Hindi naging madali itong summary nito ng buhay niya. Why? Because Abraham is very comfortable. Mayaman naman po si Abraham. Ang dami niyang ari-arian, dami niyang hayop. At kung 75 ka na, medyo dapat nag-chill-chill ka na lang, no? Lord, retired na ako. Ba't mo naman ako papupuntahin sa lugar na hindi ko alam? Hindi niya alam yun eh. Pero narinig niya. May narinig talaga siya. He had to live behind a life of comfort. Di ba pag nandun lahat ang kamag-anak mo, komportable ka na din eh, no? Nandun yung mga barkada mo, nandun mga kaibigan mo, ang hirap nun. Iiwan mo yun. He had to live amidst a godless culture. Ang family naman ni Abraham, talagang sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Pero alam niya, lalong dadaan siya sa mga lugar na talagang walang Panginoon. At magpapatuloy siya sa isang lugar kung saan malabo na, Lord, ano kaya ang maririnig ko? Ano kaya ang mai-experience ko doon sa kulturang pagdadalhan mo sa akin? Sa journey ni Abraham from this point to this point, ang kanyang courage, ang kanyang convictions ay dadaan sa apoy. Matitest siya ng husto. Many times in his journey, he needed to compromise for his safety. Makikita po natin mamaya yun. Ang dami niyang naranasang conflict, lalo sa pamilya. Sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ipinaranas sa kanya ni Lord yung maraming sama ng loob sa pamilya. At ang siguro pinakamahirap sa lahat, may ipinangako si Lord sa kanya na napakatagal sinagot. Sasabi ni Lord, bibigyan kita ng anak. At dadaloy dito sa anak mo ang pagpapala sa buong sanlibutan. Gano'n niya katagal inantay si Isaac? 25 years. Di ba ang dami nagpipray sa atin pag ganun? Nagsasawa ka na eh. Lord, bigyan mo naman ako ng tall, dark, and handsome. 1 taon, di lumipas. Wala pa rin. 2 taon, 3 taon, magme-menopause ka na, Lord, kahit sino na lang. Di ba? Paano naman ako magkakaanak, Lord? Hindi ka na makapag-antay. Lord naman. No? Grabe. Tayo, madali tayong mainip. Madali tayong gumib up. Eh, eto, may pangako. Lord, 100 years old na ako. Sabi ni Abraham. Kaya sabi ni Romans, he is dead. Patay na siya. Patay na katawan niya. Eh si Sarah, 90. Praise God, hindi na nanganganak ang 90 ngayon. No? Hindi ko alam paano umire sa ER or sa ano ang 90 anyos. No? At pag tinanong ang pangalan, hindi ko po alam ang pangalan ko, hindi ko na matandaan. Di ba sa ospital, pagpasok mo, daming tinatanong. Pag 90 palagay ko, hindi mo na maalala. Kailan ka ho pinanganak? Hindi ko na rin ho maalala. Di ba? Buti na lang. Pero nung sa araw, nasa taxi ako, kakwentuhan ko yung driver. Ako po madaldal pag nagtataxi ako kay nag-grab. Kinikwentuhan ko talaga. Kung may window ako makapag-share, nagsishare ako. Sabi ko, Kuya, ilan taon ka na? 63. Oh, pa-retire ka na din. Ako, ma'am, di ako pwede mag-retire. May 8 taon ho akong anak. Bakit nag-asawa ka uli, Kuya? Hindi, doon sa asawa ko pa rin, sabi niya. Nagtataka, sabi niya, ewan ko ba doon? Magsi-50 na, nagkaanak pa. Sabi ko, Lord, tama-tama ito doon sa Abraham na joke.
Grabe, no? May mga nanganganak pa pala ng ganong edad. Sabi niya, pang-8 ko yun. May sa probinsya talaga, may mga 50 nanganganak pa po. Totoo yun, totoo. Dito lang naman tayo sa Manila, maselan sa mga ganyan. Nung lumaki po ako ng Baguio, yung mga kapitbahay ko doon, may mga edad na anak pa rin ng anak eh. Actually, sa kanila parang hindi issue yun. Mas titibay kasi ng katawan. Pero, kung 90 na si Sarah, malapit na rin give up to si Abraham eh. Ang tagal ng kasahagutan ng panalangin. So, hindi po madali. Ang brokenness na dinaan ni Abraham sa kanyang journey ay hindi po siya basta-basta. Dumaan po talaga siya sa ganitong mga paghihirap. Next. Pero tingnan po natin, tinawag siyang Panginoon na kaibigan. He's a friend of God. Tayo po ba kaaway o kaibigan din ni Lord? Mas madalas kaaway no? Aga-aga pa lang inaaway mo na si Lord. Reklamo ka ng reklamo. Di ba? Alam mo yun tayo, yung reverence sa Panginoon, madalas wala sa puso natin eh. Pansinin mo lang, pag nag-aaway kayo mag-asawa, kung nagsasalita ka, parang walang Diyos na nakikinig sa'yo. Pag nagkukwento ka about your boss, parang walang Diyos na nakikinig sa'yo. Yung choices mo sa buhay, parang walang Diyos na nakakakita sa'yo. Gawa ka lang ng gawa. Hindi mo nare-realize, may Diyos kayang nakatingin sa'yo. Pero hindi tayo maingat. Yung righteousness na credited to Abraham, sana sa umagang ito maging take away natin. Lord, gawin mo namang righteous ang puso ko. Dahil may kaibigan ako na nakatingin sa akin. May kaibigan ako, ikaw Lord. Ayaw kitang maging kaaway. Minsan mas iniingatan pa natin yung ibang titles natin kaysa sa pagiging kaibigan ng Lord. Sa office nga, nag-iingat tayong hindi gumawa ng, hindi ka magnakaw, hindi mapag-isipan ng integrity mo. Iniingatan mo pa nga yun eh. Kasi ayaw mong ma-brand as, uy, alam mo, may ginagawang kalokohan yan. Mas nag-iingat pa nga tayo dun eh. Pero yung pagiging kaibigan ng Diyos, minsan hindi natin iniingatan na tayo ay mga anak ng Diyos. Minsan wala lang sa atin yun. Baliwala minsan. Mas iniingatan pa natin na, uy, elder yan. One time, kumain kami, nagpunta kami ng Okada, kakain kami doon. Ang kainan pala, isa dulo ng kasino. Naku, yukong-yuko ako. Baka may makakita sa akin. Anong mapicturan pa ako? Doon ginagawa ni ma'am sa loob ng kasino. Biglang pagdaan namin sa isang table, Ma'am! Kasama ko ng mga anak ko, Ma'am, ayoko talaga lumingon. May nakakilala sa akin. Dati ata namin tao, nagdidil. Pinitiwan yung pagdidil. Parang na-excite na nakita ako nung ginagawa ni ma'am dito. Kakain lang naman kami doon sa dulo at gutom na yung mga apo ko. Talaga pinagtatawanan ako ng mga anak ko. I realized, we as human beings, we're so careful about our image. Imahe lang yun. Hindi naman talaga ako nagsusugal. Ano naman yung kahiya ko? Dumaan lang naman ako. But I got very scared. And then I realized, Lord, minsan, idolatry din. Na mas iniingatan mo kung paano ka tinitingnan ng tao kaysa sa totoong lakbayin mo bilang kaibigan ng Diyos. May mga ginagawa ka sa lihim, pero kita ni Lord. Amen? Amen. Mag-usap nawa sa atin yun because Scripture was fulfilled that says, Abraham believed God. Naniwala siya sa Panginoon and it was credited to him as righteousness. Kung naniniwala kang may Diyos sa buhay mo, bakit pa naireklamo mo na ba't ka mahirap? Hindi ka naman niya pababayaan. Ba't laging parang nakaangal ka palagi sa mga bagay-bagay sa buhay mo? May Diyos namang nag-aalaga sa'yo. It was credited to him as righteousness and was called God's friend. But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Ang sarap-sarap naman kako ng title na to, Isaiah 41:8. Tinawag talaga siyang kaibigan ng Diyos. Sa 2 Chronicles 27,
Oh God, ito si Jehoshaphat na nanalangin, sabi niya, did you not drive out the inhabitants of this land before your people, Israel, and gave it forever to the descendants of Abraham, your friend? Nung nananalangin si Jehoshaphat na sasalakayin sila ng malalakas na army, sabi niya, Lord, itipabayan mo to. Ibinigay mo to sa iyong anak at kaibigang si Abraham. Importante po, huwag natin kakalimutan, kaibigan tayo ng Diyos. Mahal na kaibigan ng Diyos. Kasi kung title at title lang, marami pong tao na mas mahalaga sa kanila yung titles nila. Tinitingnan ko nga, ito pala si Manny Pacquiao, grabe ang titles, ano? Binabasa ko sa Wikipedia, kakatuwa pala kako to si Manny Pacquiao. Ang net worth ni Manny is $220 million. Sobrang yaman pala kako ng taon to. And kaisa-isa siya in world boxing history as 8th division champion. Dami niyang tinakbuhan ng mga divisions. Ano? Napapanalunan niya, may medal sa bawat division. At sa liit niyang yun, basketball player pa siya. At coach and owner ng Kia, maalala mo yung Kia Ramon dati, naglalaro. Mahusay siya maglaro. At mahusay din siyang umawit. Singer din siya. May platinum record pa yan. Katawa si Manny at naging congressman. Ngayon, senador, tumakbo pang presidente. Kung sa title, ang daming titles ni Manny. Tayo, konti lang naman mga titles natin, di ba? Pero naisin natin na sana, balang araw, maalala tayo ng mga tao na kaibigan ng Diyos. Sabi ko nga, kung may title lang maiwan lang sa buhay ko, Lord, yung kaibigan mo ako. Yung hindi mo ako kaaway at hindi kita inaaway araw-araw, Lord. Dahil talaga namang hindi tayo magkaaway. Ako ay mahal mo. Amen? Amen. So, kahit po maraming problema ang dinaanan si Abraham, tingnan po natin, paano siya nag-respond dito sa mga problems na pinagdaanan niya. Ano yung response ni Abraham para masabi natin siya ay tunay na kaibigan ng Diyos? So this morning, we have only very simple 5 lessons to study sa buhay. Hindi ko po isa-isahin yung chapter 11 to 22. Baka tulog na kayo lahat mamaya. So dadaanan lamang po natin ito lahat, no? Sa mga nangyari sa buhay ni Abraham. 5 lessons. Meron akong 5 C para tayo ay madali nating matandaan. When Abraham called God, he obeyed. Number 2, when there was no clarity, he was completely clueless kung saan siya dadalhin ni Lord, he held on to God's promise. Abraham, akong bahala sa iyo. Basta umalis ka dyan, may pupuntahan tayo. Alam niya, kasama niya si Lord. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin, hindi naman siya binigyan ng mapa, hindi siya binigyan ng brochure, walang binigay sa kanya. Kasi kung minsan, pag kunyari, pupunta ka ng Israel, gusto mong mag-Holy Land, may brochure yun eh. Ito, day 1, day 2, may mapa kung saan kayo pupunta. Wala namang ganun. When there was no clarity, he held on to God's promise. Number 3, when God made a covenant with him, he honored it wholeheartedly. Number 4, when crisis hit, he turned to God. Ang dami pong crisis na dumaan sa buhay ni Abraham. When his core, yung pinakatao niya, was tested, his faith in God was strong. Isa-isahin po natin itong 5 ito. Number 1, when God called Abraham, he obeyed. Hindi malinaw sa kanya, basahin po natin ang nakalagay dito sa Hebrews 11, 8-12. Sabay-sabay po tayo. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Sa lungguhitan natin yon. Even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land. Like a stranger in a foreign country, he lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. But for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith,
Even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he, as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Ang ganda po sabi sa Hebrews, no? Hindi man niya alam kung saan siya pupunta. But when God called him, He called him to be separated from His world. Sama ka sa akin, anak. Ang panawagan ng Panginoon, literally for Abraham, is really to move from Haran to Canaan. But for us, ang calling ng Panginoon is really for us to be separate, to be set apart. Yun naman ang panawagan. Pag tinawag ka ng Panginoon, it is because He wants to do something in your life. Alam ko lungkot si dito si Abraham dito nung una. Sabi niya, naku, paano kaya yun? Saan kaya kami pupunta? Saan kaya ako dadalhin? If you read in Luke, there is a rich young ruler who also asked the Lord, what can I do to have eternal life? Malala niyo po yun? Sabi ni Lord, di sundin mo yung mga commandments. Sabi niya, ginagawa ko po yung bata pa ako. But one thing is missing, sabi ng Panginoong Jesus. You sell all your possessions and follow me. But the young rich ruler became very sad because he was rich and he couldn't follow the Lord. Kaya sabi ni Lord, mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makarating sa langit. But Abraham, with all his possessions, mayaman po ito obeyed God. And this obedience is credited to him as righteousness. Sana tayo din, sana all, pag tinawag, no? Kasi minsan, ang hirap talagang iwanan yung kung ano yung meron ka. Ito yung mga balakid sa paglago natin. Oftentimes in our walk as a Christian, ang nagiging balakid natin, yung mga tao na hindi mo kayang iwan. Kasi mahal mo, pero alam mo hindi yan ang para sa'yo. Hindi yan ang plano ni Lord para sa iyo. Kapatid, may mga relationships, ang hirap bitawan. Pero hindi kasi yan ang plano ni Lord. Hindi yan ang will ni Lord sa iyo. May mga bagay na, meron akong isang kaibigan who was working in government. Grabe yung struggle niya. Pag nagkukwentuhan kami, sabi niya, ang bigayan sa opisina, grabe. Hindi siya makaalis. Sabi ko, friend, alam mo namang hindi tama. Sabi niya, tulungan mo akong ipag-pray. Ano, ipag-pray na matanggap mo na okay ka lang? O pag-pray na umalis ka talaga dyan? Kasi minsan ang prayer ng heart mali Lord, huwag mo naman ako laging binabother ang konsyensya ko. Hayaan mo nang maging okay na ako dito. Ay, hindi yun ang gusto ni Lord sa iyo. Ang panawagan ng Panginoon to be separate. Ganun si Abraham. Tinawag. Dadalhin kita sa lugar na hindi mo alam kung saan. By faith, he made his home. He lived in tents. Wala naman siyang lupa doon Diba? Sa tent lang sila. Ganon din si Jacob. Lakad. Magtatayo ng altar dito. Matutulog dito. Because we are pilgrims. Minsan, sobrang mahal na natin yung buhay dito, mga kapatid. Hindi tayo para dito. Amen. We are to go to a city with foundations as architect and builder is God. Uuwi tayo sa langit. Huwag tayong masyadong maging komportable sa kung anong meron tayo ngayon. Number 2. When there was no clarity, he held on to God's promise. By faith, again, ulitin ko, when called to a place he would later receive as in his inheritance, he obeyed, even if he did not know where he was going. Type niyo po yun, yung hindi niyo alam, punta ka ng Samar. Pagdating doon, saka ako nasasabihin sa'yo kung saan ka doon titira. Punta ka ng Cotabato. Pagdating doon, bahala na. Tulog ka muna sa train, sa bus station.
Tulog ka muna kung saan kaabutan ng gabi, sa mga tubuhan doon. Di ba nakakatakot kaya yung ganong buhay? Ay, hindi gusto ko, Lord, naka-Airbnb ako pagdating doon. Walang Airbnb sa Samar. Pag inabot ka sa pier, doon ka matulog sa pier. Ayoko yata, Lord. Ayoko na lang, Lord. Dito na lang ako sa Pasig. Dito mo na lang ako gamitin. May gawain naman sa Karangalan. May gawain sa Baras. Sa Baras na lang ako, Lord. Di ba? But Abraham obeyed. Wala na siyang tanong-tanong, Lord, saan ako matutulog sa Canaan? Wala naman akong kamag-anak doon. Wala siyang ganun tanong. He went. He went. Basahin po natin ang verse. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield. Walang Airbnb sa Canaan. Huwag ka mag-alala. Ako mag-iingat sa iyo. I am your shield. Pabalutan, paprotektahan kita. And I am your very great reward. Lord, dami ko ng rewards. Ang dami ko ng cattle. Hindi ko na nga mabilang yung mga sheep ko. Hindi ko na kailangan yung ibang reward. Kung titingnan mo lang na ang reward ay kayamanan at pera. Pansinin niyo, si Job, hindi naman niya hiningi, Lord, ibalik mo lahat ng kamelyong namatay, ang sheep, ang oxen at lahat. Kahit yung mga anak din naman niya hiningi na bigyan mo pa uli ako ng anak. Ano yung breakthrough ni Job? Nung sinabi lang ni Lord sa kanya na, andito ako. And I am your God. Ganito minsan sa pag-reward lang ang usapan, mababaw tayo sa Panginoon. Ang naisin natin ay makilala natin siya, kumilos siya sa ating buhay, at lumalim tayo sa Kanya. I am your shield, I am your very great reward. And Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I am childless? Ito yung iyak ng puso ni Abraham. Lumabas, no? Lumabas, Lord, wala akong anak. Alam mo sa kultura nila, mahirap yung walang anak, di ba? Ang mga babaeng ang hindi nanganganak doon are considered barren. Parang may sumpa. Parang it's a curse not to have kids. Hindi mataas ang status mo kung ganun sa lipunan nila, sa kanilang ginagalawan. Sabi niya, who will inherit my estate? Si Eliezer yung kanyang katulong. And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, look up. Tingnan mo ang langit and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring be. Abraham believed the Lord. Kahit wala siyang anak, naniwala siya. Kumapit siya sa sinabi ng Panginoon. He also said to him, I am the Lord who brought you out of the Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Marami siyang tanong, paano? Saan? Anong kaparaanan? Ang dami niyang tanong. Wala siyang clarity. Clueless. Yun ang word na pwede nating gamitin. Completely clueless. Sabi ni Lord, sunod ka lang sa akin. Lord, dahil sinabi mo, maniniwala ako. Tayo ba naniniwala pa kay Lord? Pag sinabi ni Lord, pag may word dumating sa'yo si Lord, panghawakan mo. Huwag kang mag-alala, sis. Akong bahala sa pamilya mo. Lord, paano? Yung mga anak ko may sakit. Yung isang anak ko, malayo ang loob sa'yo. Manampalataya ka lang. Akong bahala. Pag sinabi ni Lord sa'yo, akong bahala. Pero ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan. Parang sablay, no? Yung paniniwala mo, parang kalahati lang. Kaibigan mo ba talaga si Lord? Pag may kaibigan ka na nagsabi sa'yo na darating ako ng 10 o'clock, kung kaibigan mo na yan ng mahabang panahon, at alam mo na pag sinabi niyang magkikita kayo, maniniwala ka ba? Yeah. Eh lalo na si Lord. Kung siya ang mangusap sa'yo, anak, bibigyan kita ng partner na para sa'yo. Yun talagang sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pray ka lang. Bibitaw ka ba doon sa dapat mong bitawan? Kung naniniwala ka kay Lord, that He will provide for you, that He will not leave you where you are.
kung kaibigan mo si Lord, maniniwala ka, di ba? Maniniwala ka. Kahit clueless ka din. Kasi ang panawagan natin, mga kapatid, is to walk by faith and not by sight. Tayo kasi, sigurista. Pag hindi natin nakikita, hindi tayo naniniwala. And may the Lord deal with us in that way. Lord, tulungan mo naman ako. Ako yung tao na masyadong sigurista. Kung hindi ko nakikita, hindi talaga ako naniniwala. And may the Lord deal with us. Ask the Lord to help you. Lord, tulungan mo naman ako. Ito talaga problema ng puso ko eh. May problema talaga ako sa pagtitiwala sa iyo. Confess to the Lord. And the Lord who sees you and who loves you and is your friend will help you. Wala namang imposible sa Kanya. Diba? Sabi nga dun sa Luke, what is impossible with man is possible with God. Number 3, when God made a covenant with him, He honored it wholeheartedly. Nung sinabi ni Lord, circumcise all the male in your household as a sign of my covenant with you. Di ba niya sinabing, Lord, bakit naman yun? Noong panahon na yun, palagi ko, hindi pa nila alam kung ano yung circumcision. Di ba? Lord, it was, sabi nga ni asawa ni Moses, kay si Sipora, di ba? Gagalit siya kay Moses. Sabi niya, this is so bloody, this is so painful. Pero yun ang covenant eh. Yun ang covenant talaga eh. To signify that really our salvation comes with blood and with pain. Inaalis ang madumi. Nililinis. Part of the covenant of the Lord with us is to come clean before Him. And so ang sabi dito sa Genesis 17, as for me, this is my covenant with you. Ito pangako uli ni Lord sa kanya. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. Sa lipin, sa lahi at lipin ni Abraham, the King of Kings, from David down to Jesus. Ito ang pangako. From a pagan handpicked by the Lord, dadaloy ang pagpapala to all the nations of the earth. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants forever. Mga anak po ba tayo ni Abraham? From that promise, from the seed of that one person, handpicked by the Lord from a pagan generation, dumaloy ang pagpapala sa lahat ng pamilya ng mundo. It will culminate in Christ, mga kapatid, to remove our sin by becoming sin for us. Jesus who purchased us by His own blood and suffered Calvary's agonies for us. Grabe. Ang kabutihan at mercy ng Panginoon nagdumaloy from the obedience of this man. Sunod siya. He circumcised himself, Ishmael, and all the male in his household. He honored it. Grabe ang obedience ni Abraham, no? Wala siyang tanong-tanong. And all of these were credited to him as righteousness. Number 4, when crisis hit, he turned to God. And again, as I mentioned earlier, grabe po ang dinaanan na crisis ni Abraham. Nakakatuwa, pagdating niya ng Canaan, dinala siya ni Lord, nakarating siya doon. Pagdating niya doon, may famine. Sabi siguro, Lord, busog ako sa Haran. Ba't mo naman ako dinala dito, no? So, detour sila ng Egypt. Pagdating naman ng Egypt, syempre, ang ganda-ganda ni Sarai. Kahit si Sarai ay matanda na, sobrang ganda ni Sarai. Sabi niya, pag nakita ka nila, sabihin mo, kapatid mo ako, ha? He had to lie, he had to compromise. So, si Abraham ba laging maayos? May mga sablay din si Abraham no? Meron din siyang, he also had to make some compromises for his own safety.
Sabihin mo na lang, kapatid mo ako. Buti na lang yung sinabi ni Lord, I am your shield. Ako mag-iingat sa inyo. Pati si Sarai, iniingatan niya eh. Kinuha si Sarai, dinala sa Pharaoh. Ang ginawa naman ni Lord, nagkasakit lahat ng tao dun sa bahay ni Pharaoh. No? Sabi niya, ano nangyari? Kapatid, hindi mo naman pala kapatid to. Asawa mo naman pala. At ibinalik. Lalo nagdagan yung yaman ni Abraham. And so God was with them. Kahit na sumasablay at may mga mali siyang desisyon, tayo din naman, di ba, bilang mga anak ng Diyos, sumasablay din tayo no? May mga crisis din sa buhay natin na yung response natin madalas mali. Mali, alam ni Lord yun. Pero nandyan yung kamay niya, yung pagtutuwid niya, yung pagtulong niya para maiayos pa rin tayo. Ganon kabuti ang ating Diyos. Ganon siya kabuti sa atin. Eto na si Sarah, hindi makapag-antay. Sabi niya, ang tagal-tagal na. Paano tayo magkakaanak? Magkaanak ka na kaya kay Hagar? Sablay uli si Abraham. Di ba dapat sinabi niya kay Sarai, ano ka ba? Kung si Job, pinagpagalitan yung asawa, ano ka ba? Sabi niya, should we not accept bad from God? Should we only accept what's good from God? Si Job, grabe no, yung pagkukorek niya kay Mrs. Job, di ba? Pero ito si Abraham, nagpadala kay Sarah. Ayun, nagkaroon ng anak kay Hagar, nakatulong ni Zara. Sablay? Sablay. Kaya talagang ang mga mahal ng Diyos, huwag kayo masyadong maano sa sarili nyo. Sumasablay talaga tayo. Kaya ang mercy ni Lord, ang grace ni Lord, kailangan nating ipanalangin araw-araw. Kasi ito na si Abraham na to na napakalalim ng paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon, sumablay pa din. As a result of that, ano nangyari sa family? Siyempre, nag-away na si Sarah at saka si Hagar. Nung lumaki si Ismael, inaaway na rin ni Ismael si Isaac. Nung finally nagkaroon na ng anak si Sarah at galit na galit si Sarah, sabi niya, send them away. And what does Genesis say about this? They said, Abraham was so distressed. Kasi syempre, anak din niya si Ismael. See, the effect of the choices we have in life affect us deeply. Iyak din si Abraham. Iyak din. Pero pinabayaan ba ni Lord si Ismael at si Hagar? Hindi, makikita natin yun, nung nandun na sila sa ilang, walang tubig. Sabi nga ni Hagar, now I know the God who sees me. Diba? Nagbukas ng isang well para makainom ang mag-ina. At may pangako din si Lord kay Abraham tungkol kay Ishmael, I too will make him a great nation. Kaya talagang ang away ng mga ang lipi ni Ishmael through the Arab countries, diba, hindi nawawala, may enmity talaga no? Because of Abraham following what Sarah suggested. So yung conflict sa family, dinaanan ni yun Kaya lang hindi si Ishmael ang pangako. Ang pangako ay si Isaac. And so Abraham had to send him away. Ang hirap din nun, Pero yung kabutihan ni Lord, yung mercy ni Lord, hindi nawala kay Abraham. Niya, huwag kang mag-alala. I'll take care of Ishmael. I will also, sa lipi niya, magkakaroon din ng maraming mga bansa. Ano pa yung mga naging crisis na dinaanan ni Abraham? Nung sila ni Lot, pagdating nila sa Canaan, di ba si Lot, ang pinili niya yung lugar na pagkaganda-ganda. Di ba? Si Abraham, kung ano yung tinuro ni Lord, dun siya nagpunta. Obedience pa din. Ano nangyari dun sa napakagandang lugar na pinili ni Lot? Sodom and Gomorrah, yun ay ginunaw ng Panginoon dahil grabe ang corruption ng lugar na yun. And what was the response of Abraham nung gugunawin na ang Sodom and Gomorrah? Ang puso ni Abraham, grabe, He interceded to the Lord. Lord, gugunawin mo ba? Kung may mga mabubuti pa rin dyan. Kung may 30, kung may 20, kung may 10. Grabe ang boldness ni Lord, Ay, ni Abraham.
before the Lord. Sana ganun din tayo. Pag mayroon tayo, kunyari mga kamag-anak, kaibigan natin na alam natin sobrang lihis na lihis, sana naman patuloy din tayong dumudulog pa rin sa Panginoon. That we continue to intercede. Kaya tuwan-tuwa ako doon sa mga kaibigan natin na nagre-rebuke sa atin at nananalangin para sa atin. Let's just really thank God for our friends who do that in our life. Yung nagsasabi sa atin ng hindi dapat natin gawin, di ba? Who rebuke us with love. And so, nag-away-away pa yung 4 na hari. Even Lot was captured. If you read that in Genesis also. Tinangay siya, lahat ng ari-arian, lahat ng kung ano ang meron kay Lot. And when this news reached Abraham, anong ginawa ni Abraham? He went to rescue Lot and his family. At naibalik niya, nanalo sila sa gera. And the king of Sodom was so happy na nakabalik lahat ng kinuha ng 4 na hari sa kaharian ng Sodom. At sabi nung hari ng Sodom, kunin mo na yung mga yan. Kunin ko na lang yung mga tao. Yung lahat ng mga hayop at ari-arian, lahat ng plunder sa'yo na. Pero ang conviction ni Abraham nandun. Sabi niya, kung ano ang meron ako, gusto ko galing lang kay Lord. Ayokong galing sa ibang tao. Sabi niya, you can have them all. Bigyan mo lang yung 4 na taong sumama sa akin sa giyera against the 4 kings. Ang puso niya, nakaangkla sa Lord. Kung ano ang magkakaroon siya, gusto niya galing sa Panginoon. Ang puso at ang conviction ni Abraham ay tama patungkol dito. And so, when that happened, yung courage niya na-test din. Hindi naman ito si Lot, hindi naman ito sundalo, hindi naman ito trained in battle, for example. Pero ang courage niya naandun. Ito yung mga crisis na dinaanan niya. But for all of them, ang pinakamabigat sa kanya ay yung naging problema niya kay Hagar at kay Ishmael. Pero hindi siya pinabayaan ni Lord dito. Okay? And finally, number 5, when his core was tested, he showed reverence to God. Ano itong testing na ito? Sometime later, basahin uli natin, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Kinabukasan, early in the morning, siguro hindi na siya nakatulog nung gabi na yon. Wondering, what on earth is God trying to do? Lord, binigyan mo na nga ako ng anak eh. Ito na, meron na. Ito na yung promise mo. Offer him. Kill him like a lamb. I am sure that night his soul was wrestling with the Lord. Buti na lang hindi niya to kay Sarah sinabi ni Lord, no? Kung hindi, malamang itinago niya na si Isaac. Si Abraham ang kausap dito ng Panginoon eh. But wala siyang di ba sabi nga nila, delayed obedience is disobedience. Very early, the following day, bit-bit ni Isaac ang kahoy. Parang si Jesus may buhat na krus, para patayin. This is a foreshadowing of what is to come. Grabe, bit-bit niya. Kasama yung 2 katulong nila. Akyat na sila. May apoy, may kahoy. Sabi ni Isaac, Pa, nasaan yung tupa? Asan yung iaalay natin? Ano sagot ni Abraham? He will provide. God will provide. Akyat lang sila. Palagay ko kung ikaw ang magulang. Ito yung pagkatagal-tagal mong pinanalangin at inantay. Ano kaya mararamdaman mo? Palagay ko, umiiyak ang puso ni Abraham habang umaakyat. Nung natanaw niya na ang Mount Moriah, sabi niya doon sa 2 katulong, iwan na kayo dito, aakyat kami, we will worship the Lord, and we will come back. Is that a statement of faith? Amen? And we will come back. Babalik kami. Ba't niya alam na babalik pa sila? Abraham's faith was strong.
Grabe yung reverence niya sa Panginoon. Yung pagsunod. Makyat sila, gumawa sila ng altar. I could imagine, hirap na hirap siguro si Abraham gumawa ng altar. Tinalian si Isaac, nilagay dun sa kahoy, and was about to kill him. Mga tatay, kaya ba natin gawin yun? Parang ang hirap, no? Ito yung totoong obedience kung kaya mo itong gawin sa kaisa-isa mong anak. I wonder what Abraham was thinking. Nung araw, nung mga panahon na yon, wala pa namang kwento ni Lazarus na ang patay pwedeng buhayin. But by faith, Abraham obeyed. So nung papatayin niya na si Ishmael, to make him a burnt offering, anong sabi ni Lord? Basahin muna natin. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. 2 beses. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Dito napatunayan ng Panginoon na si Abraham may takot sa kanya. What would happen to our lives if God is indeed our greatest love? Kung wala ka ng ibang mahal kung hindi ang Panginoon. Pag masubok kung siya ang pinakamahal at kaya mong gawin lahat ng pinagagawa niya sa'yo, what would happen to your faith? What would happen to your life, to your journey? Ano kaya? Because honestly, let's ask ourselves, Lord, si Lord pa talaga ang pinakamamahal mo sa lahat? O may mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa Kanya pa rin? What is the most precious thing in life right now for you na pag hiningi ni Lord hindi mo kayang ibigay? Marami, no? To be honest, marami. Lord, parang hindi ko kaya. Pag hiningi sa'yo ni Lord yun, honestly, madami. Madami tayong hindi kayang i-give up kahit hingin ni Lord sa atin. But Abraham obeyed because he feared God. Nung binabasa ko to, ang take away sa akin talaga. Ang tagal ako nag-post dito sa side na to. Because I want this also to preach to me. Lord, sa buhay ko, ano yung mga bagay na sobrang pinanghahawakan ko? And God revealed a lot of things to me. Iyak ang puso ko dito Kasi sa totoo lang, alam ko mahal na mahal ko ang Panginoon, pero ang daming bagay parang hindi ko kayang ibigay sa Kanya. I know it is a reality for all of us. And we ask the Lord to help us with this. Kasi talaga namang dami nating kinakapitan ng mga bagay. Mga bagay na alam ko paulit-ulit hinihingi ni Lord sa iyo, pero hindi mo kayang bitawan. And I hope, ito ang prayer ko for all of us mga kapatid. Today, let us experience the breakthrough of letting go. Kung may tao o bagay o kahit ano, relationship, posisyon o kahit ano na is a barrier between you and the Lord. Ask the Lord to help you give it up. Minsan maliliit na bagay lang Minsan nauuna pa yung Facebook kaysa devotion pagising mo. Nauuna ka pang nakikipagchismisan sa social media bago ka pa mag-pray. Minsan maliliit na bagay lang. Minsan hindi naman malalaki. Pero may mga bagay na nauuna kaysa Panginoon. And may we learn from that. May we learn to really put our fear and our love for Him more than anything else. Sabi nga po sa binasa natin, now I know
that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Sabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Siguro kaya hindi tayo makalakad sa righteousness kasi sa totoo lang, hindi na natin maranasan yung fear of the Lord. Sa mga choices natin, sa mga sinasabi natin, kahit sa mga iniisip natin, yung wala nakakakita. Ang dami mo ng taong pinatay sa isip mo. Ang dami mo ng taong kinagalitan sa isip mo. Wala na tayong takot. And that is why this is credited as righteousness for Abraham, because the constant recognition of God's presence is there, na alam mong kasama mo siya at nakikita niya ang lahat ng bagay. So Abraham, next slide, sabi dito, called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, salungguhitan niyo po ito, your offspring, all nations of the earth will be blessed because you have obeyed me. Na-bless po ba tayo sa obedience ni Abraham? Amen. We thank Father Abraham for that, right? Ang hinihingi po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, is obedience more than sacrifice. Ang obedience, may paggalaw, may action. Kaya ang ganda po ng sabi ni James sa next slide. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and actions were working together. And his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. We pray for our faith. We also pray that our actions match our faith. Hahakbangan po natin. Lord, I believe you, pero bukas na lang po ako susunod. Lord, I believe you, pero antayin ko po munang magbago ang mga circumstances. That's disobedience. So ano ang breakthrough ni Abraham? When he realized that God is there all along. At dahil siya may takot, siya sumusunod. In that crutch yun na yung moment na yun na wala na. He was willing to sacrifice his son. God provided for him. God provided for him. Because of his unwavering faith, next slide, and righteousness, we as Abraham's children share the grace and the promise of God who raised Jesus from the dead for us. Ganda po ng sabi ng Romans. Kinabit ni Paul ito sa kanyang turo at sabi ni Paul, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Nakakapag-breakthrough tayo sa ating obedience at dumadating ang blessing na nakaka-glorify kay Lord. Being fully persuaded that God had the power to do what He promised. Ang tapang, no, ni Abraham na sumunod kasi alam niya, God has the power to do what He promised. This is why it was credited to him as righteousness. The words, it was credited to him, at saglungguhitan po natin, were written not just for Abraham alone, but also for us to whom God will credit righteousness, for us who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised for our
justification. Amen? Amen. Amen. Tayo po bilang mga mananampalataya ay malaki ang pasasalamat kay Abraham. Sabi nga ni Watchman Nee, Abraham is the starting point in God's plan for redemption. Pinili isang pagano upang tumayo, sumunod para tayo lahat dumaloy ang kaligtasan sa sanlibutan. Ang ganda-ganda po, pagbasahin niyo yung Acts 7 verse 2, nung babatuhin na nila si Stephen, no? Nung siya ay nagpapatutuo, ang unang sinabi po ni Stephen, ikwinento niya yung kwento ng kaligtasan. At sabi nga niya, to this he replied, brothers and sisters, listen to me. Sabi ni Stephen, the God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia before he lived in Haran. Leave your country and your people. Kwento ni Stephen din yon sa mga tao sa Sanhedrin. Kwento niya yon. Dito nag-umpisa ang kwento ng kaligtasan ng tinawag si Abraham ng Panginoon. So why was he a friend of God? Dito tayo magtatapos. Why was he a friend of God? And why did he receive the blessings for the families of the world? Why? Number one, because of his faith. Because of his righteousness. Because of his intimacy with God. Kikinig, sumusunod, nagtitiwala. Because of his endurance and courage. Yung mag-antay ka ng napakahabang panahon, pero hindi ka bumibitaw sa iyong paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. And his never failing, never ending obedience to the Lord and his dependence on God's word and promise. Kaibigan ng Diyos. And may we too be remembered as friends of God and not enemies of God, my friends. Ganda ng kwento ni Abraham, no? So, ang takeaway natin, nakaka-breakthrough tayo sa paniniwala, sa pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. For our reflection this week, kumusta po ba tayo mga kapatid? How do we respond when God calls you out of your comfort zone? And when the answers to our prayers don't seem to come, pag matagal na yon, Lord, di mo naman sinasagot. 25 years, si Abraham, bago dumating si Isaac, di ba? How can you grow your faith when you are constantly tested? Learn from Abraham. Learn from his endurance, from his courage, from his faith in the Lord. Amen? Amen. Sige po, tayo'y manalangin. Indeed, O Lord, it will be provided. It will be provided, Lord. When we come to you in faith and obedience, it will be provided. Not just our physical needs, Lord, but more spiritual needs. We cannot walk in righteousness, Lord, before you like Abraham when we do not obey. But let it be provided for us. The way, you are the way, the truth, and the light, O Lord God. May it be provided for us. May clarity be provided for us. May wisdom be provided for us, Lord, today. Ang mga naghahanap, Panginoon, ng righteousness. Ang mga nananalangin, Panginoon, sa mga bagay na napakatagal sagutin, Panginoon, O Lord God, we just pray for a faith like Abraham, O Lord. For a favor like Abraham, O Lord God. Salamat nga po, Panginoon, sa buhay po ng aming patriarch, O Lord, na si Abraham, na pinili mo, Panginoon, upang daluyan ng pagpapala sa lahat ng pamilya ng sanlibutan, aming Ama. Salamat po. Help us to learn from him today, O Lord God. We pray that our faith be made stronger in affliction and adversity. Huwag po namin sukuan, Panginoon, ang mga pagsubok na dumarating. But like Abraham, O Lord, teach us to be obedient and to walk by faith. Maraming salamat po sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo po kaming humayo ng may kalakasan, may pag-asa, Panginoon. Dahil ikaw po, Panginoon, ay aming kaibigan na nagmamahal po sa amin, O Lord God.
Lord, I thank you for everyone present today. I pray for blessing over everyone, O Lord, for tithes and offerings, for our work, O Lord God, for our families, O Lord God, aming Ama. Maraming salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. We offer you this day in Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Napakaganda po ng mensahe po ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at awit po tayo ng may kagalakan muli sa Panginoon. Sige po. Tayo po tayo. Awitin po natin muli yung faith. Yes, Lord. The price I'm giving everything. Give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You held my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Strengthens me. Yes, Lord. Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, Lord. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. Yes, Lord. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon God, Lord naman. God bless po. God bless po. Salamat.